Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. Ito na po, after 2 months and 12 days, back to reality. Hindi factual, ano ba? Sabi ni Bones, fact to reality. Back ang sinabi ko. Ito mga babayan ko, matanda pa rin, gurang na pa rin mga babayan ko. Ako nag-enjoy naman sa bakasyon ko. Kaya lang grabe yung winter talaga, ibang klase, ang lamig. Super talaga. Parang na-experience ko po yung winter, grabe. Yung yelo dun, ang tagal matunaw kasi nagkaroon ng winter storm. Kaya naman nagkaroon ng mga matatapos na ang, hindi, third week ng January po, grabe. 3 linggo na hindi natutunaw yung yelo, yung snow mga kababayan ko. Kaya ito, yung shoutout ko po, naiwan ko po ron, yung listahan ko po, tatandaan ko na lang yung mga kababayan ko. May bago akong kaibigan, matagal ko hindi ko lang napapanood si Boss, Botchok, mga kababayan ko, sila Miss Ants, ayan, hindi ko na mababati sila Grace, si Inaanak, sila Evelyn, nababati ko si Evelyn, sila Ate Ruby, si Cherry Pie, at Cherry P Vlog, yan. Sila Ma'am Shipe. Ayusin ko na lang, sila Bib, andito na akong Bib, si Eldong, yan. Sila Elisa, si Oxystab, mga kababayan ko. Ito, balik tayo sa komentaryo mga kababayan ko. Ito nakaraan araw na, kahapon ata yon. Itong Adrian Bersamin na to na I think sa assistant to the secretary ba, yung pamangkin ata to ni Lucas Bersamin, mga kababayan ko. Bakit ngayon lang nilabas, mga kababayan ko? May text sila, may palitan ng usapan si Pangulong Marcos at saka di umano itong si Adrian Bersamin, mga kababayan ko. Wala na po binasura na po yung impeachment ni Marcos. So, ang nagko-concentrate ngayon, yung mga congressman dyan na sana magdalawang isip na, yung kay BP Sara ng mga kababayan. Kaya, ito yung video medyo mabigat kaya lang wala na, too late the hero. At saka ang Malacanang, syempre, i-deny yan, mga kababayan ko. Maybe siguro, after ng term ni Marcos, pwede mailabas yan, yung text messages, yung kopya ng ng DICT para ma-authenticate. Hearsay lang naman yun O yung sasabihin ng Malacanang, hearsay, walang katotohanan po ang sinabi ni Auntie Claire. Sigurado yan Na-deny na ata, mga kababayan ko. Kaya, ito na, tingnan natin sandali lang Mga kababayan ko, ito na po. Ito na yung balita po. Ang naglabas po nito, isang makabayan black po, Antonio Tino ba ang pangalan nun? Act Teachers ba yan? Wala na, too late na Di ba? Di umano, ang nagbigay, si Leandro Leviste na nasa abroad. Mamautak din itong batang to. Smart Ito na. Pakinggan natin May palitan umano ng mensahe sina Pangulong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control projects. Ipinakita raw yan kay Congressman Antonio Tino at sa ibang pang kongresista ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. May report si Tina Panganiban. Kasi mga babayan ko, sa atin, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Kahit takpan mo yan, sisingaw at sisingaw pa rin yan, mga babayan ko. Kaya, para sa akin po, Pangulo Marcos, bakit di ka naman aamin ano na ba sasabihin nga na Malacanang hearsay yan, mga kababayan ko. Pero para sa akin talagang lenda ka na. Hintayin mo na lang ang termino mo. Allegedly pa, may sakit ka. Hindi ko lang alam kung totoo yung colostomy bag mo. Bagay, baka temporary lang naman yan Aminin mo na, o aminin na Malacanang ng palasyo na, ang kalusugan ni Pangulo Marcos medyo, 50-50 ba? Or Kaya, ayan, naglalabasan. Ang problema, wala na, nabasura na impeachment, mga babayan ko.
8 billion yun ha. Maybe siguro yung paunang bayad yun kasi 100 billion di umano ang pina-insert ni Pangulo Marcos. Yan ay ayon kay Saldico. Yung kay Saldico naman, kaya na basura impeachment kasi hindi siya nag-under oath sa video splices lang mga kababayan ko. Ito tuloy natin ha. Perez. Kahit tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo, hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na endorser ng ikalawang na yan. reklamo. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula sa flood control projects. Yan ang umano'y palitan ng text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Liaison Office. O lalabas nga yan mga babayan ko after na ng termino ni Pangulo Marcos mga babayan ko. Kasi, siyempre, ang DITC ba? Kanino ba nga nakaposisyon yan? Siyempre, Office of the President yan mga babayan ko. Yung NTC, wala yan. Yung DITC para matrace yan. Yung telepono ni Marcos, kung nakarehistro sa kanya kasi, di ba ang telepono natin ngayon ay yung 2021 ba yun o 2022? Dapat direhistro natin. O yung cellphone ko, yung SIM card ko, dalawa ang SIM card ko, nakarehistro yan sa DITC o sa NTC mga babae ko. Lahat tayo, kayo, yung mga nasa Pilipinas mga babae ko, nakarehistro yan eh. O baka i-manipulate pa yan. O sabihin, ay hindi kay Marcos to. Yung number na to. Ay hindi kay Adrian Bersamin to. O dirigtas na. Wala. Dapat noong pa nilabas yan yung impeachment ng file sila eh. Palpak. O PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Okay? Adrian Bersamin. Nako. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Okay. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara Residence. Okay? Forms. At ang sabi naman Okay. ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Uhoy. Quote, Matatandaan si Bersamin ang itinuro noon ni dating Congressman Saldico na nagkumpirma sa kanyang may pinapa-insert umanong 100 billion peso. And now, ay sorry. Makoy, ano ba? Ang linis-linis mo ayaw mo na korupsyon. Sa bagay, kahit mawala ka sa Malacanang, may ati ka naman eh. Si Pangulong Marcos sa budget. Si Bersamin din daw ang nagbigay kay Ko ng listahan Nako. ng mga pinasisingit na proyekto na mula umano sa Pangulo. Tahasa na itong itinanggi ng Malacanang Ayan, noon. deny na nga. Ayon pa kay Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. i-correlate natin ito dun sa Bakit hindi nyo nilagay doon sa impeachment? Yung complaint nyo. Too late the hero na kayo, mga tinamaki na magaling. Hindi ko nikakampihan si Marcos. Gusto ko nga, mawala yan eh. Kaya lang yung mag-resign. Hindi hanggang 2028 siya. Wala na yan. Ang mabuti dyan, imbestigahan ni Lacson, ang Blue Ribbon Committee again, yan si Adrian Bersamin. Pamangkin ata yan or apos ni dating Supreme Court Justice Lucas Bersamin eh. isay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Sabi ni Tino, nakarating din kay Congressman Edgar Erice ba't at di iba sinabi pang ni Edgar kongresista Erice? ang palitan ng mensahe. Ang nagpakita raw ng messages, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Nako. Isa nga po si Congressman Leviste sa sources. Yes.
Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apo. Well, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the Okay. provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. Sinubukan ng GMA Integrated News na kumpirmahin ito Baka pangalan nito, si Adrian Bersame mismo ang nagsabi kay Congressman Leviste na ito may usapan kami ni Marcos o text messages. Wala. Ano na yan? Basura na yan. kay Leviste. Pero sabi lang ni Leviste sa kanyang social media post, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni Natinio at Erice. Kinumpirma naman ni Erice sa isang text message Patay. na ipinakita ni Leviste Pero ang wala na palitan ng messages Kalokohan ng na yun. Pangulo at ni Bersamin. Anya, natakot daw si Bersamin na maging fall guy kaya gumawa ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Batangas. Oh. Nagpakita pa raw si Leviste ng CCTV footage. Ba't hindi ka pumunta? Nag-volunteer kang pumunta sa Blue Ribbon Committee. May pumigil pa sa'yo. Adrian, sos, Ginoo. Ang pagdating ni Bersamin at ng ilang abogado sa bahay ni Leviste. Pinag-aaralan daw ng grupong makabayan kung paano pa magagamit bilang ebidensya ang text messages. Wala na yan. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, Sige, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Giit naman ang Malacanang. Deny. Walang katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo Oo, tama na mula yun. raw sa Wala mga naman si nais Anticlero. magpatalsik sa kanya. Wala ka push. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayan na nga mga babayan ko, sandali lang ha. Ayun na nga mga babayan ko, yung nangyaring issue na naman nung kahapon mga babayan ko, isang araw. Yung tungkol sa text messages na yan eh. Inuulit ko mga babayan ko, ang Malacanang ay napakagaling pong mag-deny. Siyempre, ano yan eh, administrasyon yan eh. Noon pa dapat yung nilabas yan, yung nag-file ka ng impeachment, ikaw, Antonio Tinio ka na, wala. Hindi na yan. Next year, hindi mag-file kayo ulit sa 2027, kaso busy ng mga tao eh. Magiging busy ngayon dyan, yung mga Makabayan Black at ibang mga dating kaalyado ni Romualdez na dapat may impeach si Sara Duterte. Sabagay, pag napunta sa Senado yan, excuse me, malas na po na makasyam na boto na to acquit si BP Sara mga babayan ko. Kasi 2/3 eh. They need 16 votes to, para mapatalsik to maging ang verdict is guilty si BP Sara. Pero hindi ko alam kung makakakuha ng boto mga babayan ko. Gusto ko matuloy yan para para once and for all mapunta sa impeachment court, mga senador yan. Tingnan natin. Kasi ang boto dapat sa itong impeachment na to, second impeachment, 1/3 is 110 ba yun o 111? Ngayon. Pero kung mga 100 lang, ay hindi aabot, yung mga 80. Ang balita, yung mga ibang congressman, nawawala na ng gana, wala kasing bayad. Wala kang bayad. O yun ang mga babayan ko, pasensya na, ayusin ko po yung listahan ko po sa shoutout Mainit na, medyo malamig-lamig dito ng konti kasi nasa Laguna kami mga babayan ko. Ingat po kayo, like and subscribe lang po Salamat po, bye!